Nagsisimula ang pelikula sa pangunahing tauhan na si Elizabeth Sparkle, isang 50 taong gulang na aktres. Minsan na siyang naging tanyag, nanalo pa ng Oscar at minahal ng publiko. Pero unti-unti nang kumukupas ang kanyang kinang. Kahit maganda pa rin ang pangangatawan niya at siya ang host ng isang sikat na morning aerobics show, ramdam niya na hindi na siya kasing bata at fresh tulad ng dati. Isang araw matapos ang programa, kailangan niyang magbanyo pero sira ang pambabaing restroom. Dahil sa pagkataranta, pumasok siya sa men's restroom at nagtago sa isang cubicle. Habang naroon, narinig niya ang producer niyang si Harvey na may kausap sa telepono. Pinag-uusapan siya nito, nilalait, tinatawag siyang parang lola at nagsasabing kailangan na siyang palitan ng mas batang host. Gulat at sakit ang nadama ni Elizabeth habang lihim na nakikinig. Sa sumunod na tagpo, magkasalo silang kumakain ni Harvey. Habang walang pakundangan itong hinangat-ngatang hipon, sinabi nitong kailangan niyang ibigay sa audience ang gusto nito at plano niyang tanggalin si Elizabeth. Hindi na nakaimik ang aktres. Tumayo lang siya at umalis. Sa daan pa uwi, napansin niya ang mga trabahador na binabaklas ang billboard na may mukha niya. Sobrang sakit ng eksena, kaya nawalan siya ng kontrol at naaksidente ang kotse. Nagising siya sa ospital, walang malubhang pinsala. Sinabi ng doktor na fan daw siya ng asawa nito, pero tuluyang nabasag ang lakas ng loob ni Elizabeth at napaiyak siya. Nilapitan siya ng isang batang gwapong nurse na nagpakalma sa kanya. Habang sinusuri ang likod niya, may sinabi itong mahina. Magandang kandidato siya. Ibinigay nito ang jacket niya pabalik. Napansin ni Elizabeth ang kakaibang birthmark sa kamay ng nurse. Nang siya ay pauwi, may nakita siyang USB sa bulsa ng jacket, may note na, "It changed my life." Pagkakabit niya sa TV, lumabas ang isang advertisement tungkol sa The Substance, isang produkto na kayang gumawa ng mas bata at mas perpektong bersyon ng isang tao. Pero iisang pagkatao lang sila. Kailangan lang magpalitan ng 2 bersyon tuwing 7 araw. Dapat din uminom ng stabilizer araw-araw ang orihinal na katawan. Dahil hindi sa tingin niya ay ito ay hindi totoo, itinapon nito ang USB. Pero kalaunan, kinuha niya ulit at tinawagan ang numero. May sumagot, tinanong ang address niya at pagkatapos ibinigay ang lokasyon, bigla na lang itong binaba ang telepono. Kinabukasan, may dumating na keycard na may numerong 503. Sinundan niya ang address na nagdala sa kanya sa isang madilim na eskinita. Ginamit niya ang keycard at nagtungo sa isang malinis na silid na may locker. Binuksan niya ang locker 503 at kinuha ang package. Sa bahay, binuksan niya ito. May activator, stabilizer, switch kit at pagkain para sa 2 bersyon niya. May malinaw na instruksyon, hindi pwedeng lumampas sa 7 araw bago mag-switch at delikado ang hindi pag-inom ng stabilizer. Pumunta siya sa banyo at itinurok ang berdeng activator. Unti-unting nagbago ang kanyang mga mata, pumunit ang balat sa likod niya at bumagsak siya sa sobrang sakit. Mula sa kanyang likuran, lumabas ang isang buo at batang bersyon niya, maganda, sariwa at malakas. Alam ng batang Elizabeth ang dapat gawin. Tinahin niya ang sugat ng mas matanda niyang sarili pagkatapos naligo. Pero maya-maya, nahilo siya at dumugo ang ilong niya. Palatandaan na kapag lumabag sila sa patakaran, maaaring ikamatay niya. Agad na kinuha ng batang bersyon ng Elizabeth ang stabilizer mula mismo sa gulugod ng mas matandang Elizabeth at itinurok ito sa sarili niya. Dito siya muling nakaramdam ng lakas at sigla. Kinabukasan, nakakita si Sue ng anunsyo sa diaryo mula kay Harvey na naghahanap ng bata at kakitakit na babae para sa audition. Sinamantala niya ang pagkakataon at dumating sa audition na naka-swimsuit. Napahangan niya ang mga hurado sa performance niya at ipinakilala niya ang sarili bilang Sue. Agad siyang nabighani ni Harvey, kaya ginawa niya itong bagong host ng aerobics show. Sinabi ni Sue na hindi siya available tuwing 2 linggo dahil kailangan daw niyang alagaan ang may sakit niyang ina. Ayaw siyang mawala ni Harvey, kaya pumayag siya. Kinabukasan, nagkaroon si Sue ng photoshoot at hindi nagtagal ay naglipa na sa buong syudad ang billboards niya. Ginugol niya ang buong linggo sa ensayo at pag-aayos ng hitsura. Ngunit dumating na naman ang 7 araw. Kailangan nilang magpalit ayon sa patakaran. Pumunta si Sue sa banyo at ginamit ang switch kit. Nawalan siya ng malay at nagising naman ang mas matandang Elizabeth. Nalinlang siya saglit pero napagtanto niyang si Sue ay siya rin, ang batang bersyon niya. Kinabukasan, nagpunta si Elizabeth sa trabaho pero walang pakiramdam na sinabi ni Harvey na pinalitan na siya. Masakit, pero nang malaman niyang ang pumalit ay si Sue, tila lalo lang siyang nabasag. Lumipas ang mga araw na parang wala ng kulay ang buhay ni Elizabeth. Nag-aantay lang siya ng oras ng palitan, nanonood ng TV, at kumukuha ng refill ng substance. Parang unti-unti siyang nauupos na parang ang tanging mahalaga sa kanya ay ang katanyagang nawala. Pagdating ng susunod na linggo, nagising muli si Sue, mas masigla at mas matagumpay kaysa dati.
Sunod-sunod ang commercials, modeling, at publicity. Isang araw, dinala niya ang isang binata sa bahay at naghalikan sila sa sala. Ngunit biglaok nagdugo ang ilong, signo na oras na para mag-switch. Imbes na tumigil, pumunta siya sa banyo kung saan nakahandusay si Elizabeth. Kumuha siya ulit ng mas maraming stabilizer mula sa katawan nito. Pagkatapos, parang walang nangyari, bumalik siya sa pakikipaglandian. Kinabukasan, nagising si Elizabeth at gumulong ang takot niya nang makita ang daliri niyang unti-unting nabubulok. Tumawag siya agad sa operator. Sinabi niya na inabuso ni Sue ang oras at stabilizer. Pero sagot lang ng operator, hindi na ito maibabalik. Kailangan nilang sundin ang mga patakaran. Habang nasa loob ng isang coffee shop, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya. May kaparehong birthmark ito, katulad ng nurse sa ospital noon. Nahulog ang mga gamit ng lalaki at nakita ni Elizabeth ang keycard na may nakalagay na 207. Parehong disenyo ng keycard na 503 niya. Doon niya napagtanto, ang nurse at ang matandang lalaki ay iisang tao. Dala ng substance, dumaan din siya sa parehong proseso. Sinabi ng lalaki na darating ang oras na ang batang bersyon ang kakain at aagaw ng buhay ng mas matanda at mawawala ang linya kung sino ang tunay. Tinanong niya si Elizabeth kung sinisimulan na ba siyang kainin ni Sue. Ngunit hindi nakakibo si Elizabeth at tumakbo palabas dala ang takot. Makalipas ang ilang linggo, sumabog ang kasikatan ni Sue. Naging pinakamainit na bituin sa buong bansa. Sinabi ni Harvey na dahil kay Sue, tumaas ng tumaas ang ratings, kaya gusto siya ng network na maging host ng New Year's Special. Dala ng ambisyon, ginawa ni Sue ang lahat, kahit patuloy na sumipsip ng stabilizer at oras mula kay Elizabeth. Habang si Sue ay papunta sa tuktok, bumabagsak ng tuluyan si Elizabeth. Nangangalagas ang buhok, nalalagas ang ngipin, nabubulok ang balat, parang isang taong mahigit 100 taon na ang edad. Sinubukan niyang humingi ng tulong, pero sagot lang ng operator. Problema na yan. Kayo ang dapat mag-ayos niyan. Sinabi ng matandang lalaki na pwedeng tapusin ni Elizabeth ang lahat kahit kailan, pero hindi niya magawang bitawan ang batang bersyon ng sarili niya. Ang bersyon na maganda, sikat, at hinahangaan ng lahat. Lumipas ang mga linggo at tuluyan nang nalugmok si Elizabeth sa pag-inom at sobra-sobrang pagkain tuwing siya ang gising. Samantala, galit na galit si Sue dahil siya ang nagpapakahirap sa trabaho habang winawasak naman ni Elizabeth ang katawan nilang dalawa. Nagreklamo siya sa operator pero paulit-ulit lang ang sagot. Isa lang kayong tao, dapat balansyado. Hanggang sa isang araw, sobra ang kinuha ni Sue na stabilizer mula kay Elizabeth at itinabi niya ito upang huwag muna silang magpalitan ng katawan. Lumipas ang 3 buwan. Kasama na niya ang boyfriend niya at bukas na ang inaabangang New Year's live performance niya. Ngunit bigla siyang nagdugo at nanghina. Nang susubukan niyang mag-inject, napagtanto niyang ubos na ang stabilizer. Tinawagan niya ng umiyak ang operator pero sagot nito, si Elizabeth lang ang source. Kailangan ninyong magpalit. Wala siyang pakialam sa paliwanag ni Sue at ibinaba ang telepono. Gamit ang huling lakas, gumapang si Sue papunta sa banyo para simulan ng body switch. Nagising si Elizabeth. Ngayon ay nakakatakot ang itsura. May kuba, nabubulok ang balat. Sumigaw siya sa boyfriend ni Sue na lumayas, kaya tumakbo ito sa takot. Pagtingin ni Elizabeth sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Tumawag siya sa operator at sinabi niyang gusto na niyang tapusin ang lahat. Sinabihan siyang kukunin niya ang termination kit sa locker. Kinabukasan, nakuha niya ang huling package at hinila si Sue na walang malay sa sala. Ihinihanda niya ang termination serum para tapusin na ang bata. Pero napansin niya ang mga bulaklak para kay Sue. May mensahe. Good luck sa performance mamaya, nang ibabaw ang konsensya. Sa halip na patayin si Sue, sinubukan niya itong gisingin. Nagkamalay si Sue at dahil kalahati lang ang naiturok, nagising silang magkasabay sa isang katawan. Nakita ni Sue ang hiringgilya at naunawaan niya lahat. Galit na galit siya at sinugod si Elizabeth. Matagal, marahas at brutal ang laban hanggang sa mapatay ni Sue si Elizabeth. Sa gabing iyon, dumalo si Sue sa engranding New Year's Eve celebration. Suot ang napakagandang gown na lalo pang nagpalutang sa kanyang kagandahan. Sa unang tingin, maayos ang lahat. Parang siya ang pinakamatingkad na bituin ng gabi. Habang lumilipas ang mga sandali, unti-unti siyang nakakaramdam ng matinding pagkahilo at panghihina. Dahil dito, dali-dali siyang nagtungo sa banyo. Doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang mapansin niyang nagsisimula ng mabunot at malaglag ang kanyang mga ngipin. Sinubukan niyang baliwalain ito, ngunit pagbalik niya sa elevator, mas lalo siyang nabigla. Isa-isa nang natanggal ang kanyang mga kuko at sa isang iglap, bigla ring nalaglag ang isa niyang tainga. Hindi niya mapigilang manginig. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang pinipigilan ang sarili na bumagsak. Kahit unti-unti nang nabubura ang katauhan niyang ginusto niyang maging perpekto. Takot na takot siyang bumalik sa bahay. Nakakita siya ng natitirang activator serum at dahil desperado, itinurok niya ito.
Sa halip na bagong magandang katawan, isang halimaw ang sumabog mula sa kanyang gulugod. Isang nilalang na pinaghalong Elizabeth at Sue, tinatawag na Monstro Elisaswe. Maraming mata, maraming braso, at may mukha ni Elizabeth sa likod. Isinuot ng nilalang ang gown, pinutol ang mukha ni Elizabeth mula sa portrait, nilagyan ng lipstick, at isinuot bilang maskara. Naglagay ng hikaw at inayos ang iilang buhok na natira. Dumating siya sa event. Nang makitang halimaw ang dumating, nagkagulo ang lahat. Nalaglag ang maskara, nagsigawan ng mga tao. Halimaw, isang lalaki ang humataw ng baseball bat. Sumabog ang ulo, tumilamsik ang dugo. Ngunit nag-regenerate ang nilalang at naging mas nakakatakot pa. Sa huli, nakawala ang nagkadurog-durog na katawan, gumapang palabas, at sumabog sa kalsada. Ang natira na lang ay mukha ni Elizabeth, gumagapang papunta sa Hollywood Walk of Fame star niya. Doon siya huminto. Naalala ang mga araw ng kasikatan at natunaw. Kinabukasan, winalis ng street sweeper ang natira. Ang tanging naiwan, isang basag, kupas, at nakalimutang bituin. Ang moral lesson ay ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa hitsura o papuri ng iba, kundi sa kung paano niya tinatanggap at minamahal ang sarili niya. Kaya matuto tayong makontento at huwag maging ganid. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.